hugot ko today. So, ito yung daily natin, di ba? So, downtrend ang daily natin. Actually, kung gagamitin natin yung candle science nga. So, itong red candle na to, yan, will determine yung pinaka candle science box. Kung ano yung mag-exit dyan, yun yung magiging new bias according sa daily ng gold. So, ngayon, this one is approaching this SNR. Ngayon, di ba? So, yesterday, last week, bumaba pa rin siya. So, kung titingnan nyo, pagdating dito, syempre umakat siya, di ba? Tapos dito, nag-consolidate, may malaking wick, sipin mo, aakyat siyang tuloy-tuloy, pero bumaba pa rin siya. So, nasa loob siya ng ating box. So, meron tayong down and consolidation na bias. So, today, umakyat siyang ganyan dahil parang may napakalaking gap. Diba? Dito. So, nag-jump siya. Actually, sa 10 minute, mas malaki. Ayan. So, kaya sabi ko, intayin ko yung mag-break yung high ng May 19. Kasi ito yung magiging break sa support niya. So, meron tayo ritong high. Nasa 1 hour time frame na ako. Bumaba rito, nag-produce ng low, and then nag-produce ng lower high. Pagdating dito, meron na tayo ng higher low. So, this one is lower high. And then this one is lower low. Kasi ang sinundan nito is ito, area na to. Okay? So, 1 hour time frame, okay? So, bumaba rito, maket doon, bumaba rito, 1 hour time frame, meron tayong low, lower high, lower low, and then nag-produce siya rito ng lower high pa rin. This is still a lower high. Diba? Pero, last week, Thursday, nag-produce na siya rito ng higher low. So, malinaw yung market structure natin. Nag-shift pa lang, pero hindi pa fully shifted. Oh. So, kailangan natin ng lower high, lower low for sell bias. Higher high, higher low for buy bias, for uptrend. But we have only higher low pa lang. So, ito yung high last time. Na-break niya to. Coach, na-break na to. Okay? So, pwede naman. Pwede na ito na yung higher high. Pero, tingnan nyo itong area na to. Pagdating niya rito sa SNR natin, yung kinonsider ko dito, diba? Nag-pullback siya. So, ibig sabihin, actually, this is still holding. Ko-hold pa rin to. Okay? So, wala namang problema. Pwede naman kayong mag-buy na. Kaso, ayun yung target nyo. Mabilisan. Ako, I'd rather wait na magkaroon talaga siya ng break dito. Kasi kung akit siya. Diba? Kung akit siya. So, may makukuha pa rin tayo dito sa bandang gitna. Ngayon, at least, sinunod ko yung konsensya ko. Pero, kapag nag-buy ako ngayon, nasa critical na position siya, tapos biglang bumaba siya. So, sabihin ko sa sarili ko, sabi na nga ba? Diba? So, halimbawa, nag-break siya, tapos false breakout, bumaba, wala nang problema, wala na akong magagawa. Kasi according sa analyzation ko, nag-create na siya ng higher high dito. So, meron na akong higher low and higher high. Hindi ko na malalaman yun na bababa pa pala siya. Diba?
Kasi yun lang yung according sa norm. Sa normal na mga pagkakataon, pag nag-produce na ng higher low, syempre nasa uptrend na tayo, expect natin na yun na yung bias natin. Then magko-continue na siya dun sa trend na yun. Tulad ng mga nakaraan dito, nung nag-create na siya ng lower low, nagtuloy naman siya ng bumaba. Lower low and lower high. Ito natin. So, dito umakat siya dito, di ba? Nagpo-produce pa siya ng higher high, higher low. And then, pagdating dito, nag-produce na siya ng lower low. And then, pagdating dito, lower high. Pagdating dito, nag-produce na siya ng lower low. So, ibig sabihin, itong area na to, nagbigay na siya ng lower low and lower high. So, nakasell na siya. Pero, anong nangyari? Umakit pa rin siya. So, in short, wala siyang break and retest. Binrake niya to. Yung low natin, nag-create siya ng lower low. Pero hindi pa niya na-retest. So, ang retest niya, inakit niya pa uli. Okay? So, kung nag-wait ng break and retest, hindi ka makakapag-enter ng sell dito agad-agad. Umakit pa siya hanggang doon, tsaka siya bumalik siya rito. So, retest, hanggang pagdating dito, binrake na niya, pagkakit niya, hindi na niya nabalikan. Kumbaga, okay na. Okay, wala nang resistance doon sa taas. Bumaba na siya. So, kung maghintay tayo ng break and retest, meron tayong na-miss na dito, diba? 1, 2, 3, 4 na araw. Yung 4 na araw na yon na-miss mo, pero at least na-save mo naman yung pera mo. Pagdating dito, meron kang 1. Ito is umakat naman dito unless i-hold mo yung trade mo. 2. So, meron kang 2 mas siguradong sell. Kung dito last time, kung natatandaan nyo, sabi ko, hindi ako magte-trade kasi naka sa sell area. Umakat siya dito, hindi tayo nag-trade. Na-save natin yung, kasi consolidation naman siya actually, lit lang di ba? Kasi pullback lang siya. So, 50 pips. Pero syempre, yung entry pa niyan, the whole move is around 55 pips. Pero dito, hindi naman natin alam kung hanggang saan siya. So, same lang din pagdating dito. So, nandito siya. So, magantay lang ako ng break and retest. Then, pag umakat siya uli, pwede tayo maglagay rito ng position. Diba? Pag akit niya uli. Pwede tayo ngayon, pag nagtuloy-tuloy siya, which is nangyayari naman sa gold, pag nagtuloy-tuloy siya umakat, hindi na siya bumalik, pwede yan, maghintay ka ng pullback, tsaka ka doon papasok sa pullback. Kung hindi na siya, kung mag-breakout na siya rito, dire-diretso, hindi na siya bumalik dito. Ngayon, syempre, kapag naman, hindi niya ito ma-break, at tumuloy siya ulit pababa, edi okay lang kasi yun naman talagang bias ko. So, 10 minutes time frame, hintay lang naman ako ng entry dito Ito yung 9 o'clock natin, 8 o'clock. Ito yung candle science natin, ito yung box natin na iniintay natin ma-break. Downside. So, nakita niya meron EMA 5 and 10 dito. Respected ko rin yan, no? Pero pwede nyo naman i-ignore. Other confluence lang naman yan. Kasi very bullish tayo actually very bullish. So, pagdating ng 1 hour, yung candle is very bullish pa, diba? So, para maintay natin na itong 1 hour candle na to. Kasi, ang strategy na to, kailangan yung daily, yung 1 hour, yung 10 minutes, iisa yung binibigay niyang signal. So, kahit mag-break yung 10 minutes natin dito sa baba, mag-break dito sa baba, pero yung 1 hour natin is hindi pa ready. So, hindi pa rin ako makapag-trade. So, ganun talaga. And, actually, meron tayo ritong gap. There's a high chance na papunta siya dito sa gap. And then, pagdating sa gap, it's either mag-consolidate siya and then mag-bounce pabalik or mag-break siya tuloy-tuloy. Just consider the gap like an SNR
na binabalikan tapos may resistance, and as in our support, just consider dagka pa sa support. Yun lang. Okay, kung may tanong, PM lang. I hope nakatulong ng konti ito. No? God bless everyone.